Kamusta mga Kapinoms TV? Sa panahon ngayon, halos buwan-buwan ay may bagong restaurant na nagbubukas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ngunit habang marami ang mabilis na sumisikat at nagsasara rin pagkalipas ng ilang taon, mayroon namang mga kainan na nananatiling matatag sa loob ng maraming dekada. Ang ilan sa kanila ay naitatag pa bago sumiklab ang ikalawang kaguluhang pandaigdig, habang ang iba naman ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa bawat plato ng pagkain kanilang inihahain ay kasabay ding naipapasa ang mahigit isang siglong kasaysayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamatandang restaurant sa Pilipinas na patuloy pa rin nag-ooperate hanggang ngayon. Malalaman natin kung ilang taon na silang nagsisilbi sa publiko, sino ang nagtatag nito, saan sila matatagpuan, ano ang kanilang pinakasikat na pagkain, at ang mga nakakagulat na kwento sa likod ng kanilang tagumpay. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Rodix Diner. Mahigit 77 taon ng bahagi ng kulturang pagkain ng Pilipinas ang Rodix Diner, na itinatag noong 1949 ni Pasita Tecson at pinatakbo ng daughter niyang si Socorro Tecson Mangahas. Nagsimula lamang ito bilang isang maliit na kainan malapit sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Sa paglipas ng mga taon, naging isa ito sa pinakasikat na tambayan ng mga estudyante, propesor, at maging ng mga alumni ng UP. Dahil sa lokasyon nito sa loob at paligid ng universidad, maraming henerasyon ng mga Pilipino ang lumaki na kasama ang pagkain sa Rodix. Pinakatanyag ang Rodix sa kanilang shredded tapsilog, isang bersyon ng tapa na hinihimay ng pinong-pino bago lutuin. Ang kakaibang presentasyon nito ang naging dahilan kung bakit madaling makilala ang kanilang signature dish. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakapinipilahan sa kanilang menu. Bukod dito, kilala rin sila sa iba pang klasikong pagkain Pilipino tulad ng longsilog, tosilog, at iba pang almusal na paborito ng maraming estudyante. Isa sa mga pinaka-interesting na katotohanan tungkol sa Rodix ay nananatili itong simbolo ng buhay estudyante sa UP sa loob ng maraming dekada. Maraming kilalang personalidad, propesor, abogado, doktor, at opisyal ng gobyerno ang minsan naging regular na customer dito noong sila ay estudyante pa lamang. Hanggang ngayon, marami pa ring alumni ang bumabalik sa Rodix hindi lamang para kumain, kundi upang balikan ang kanilang mga alaala sa kolehiyo. Sa loob ng mahigit 7 dekada, napanatili ng Rodix ang simpleng konsepto nito. Masarap, mabilis, at abot-kayang pagkain Pilipino. Number 9, Max's Restaurant. Bago pa man matapos ang dekada 40, naitatag na ang isa sa pinakakilalang restaurant chain sa bansa, ang Max's Restaurant. Itinatag ito noong 1945 ni Maximo Jimenez, Ruby Trota Jimenez at Mercedes Jimenez Johnson matapos ang ikalawang kaguluhang pandaigdig. Ang unang branch ay nagsimula sa Quezon City bilang simpleng tahanan na naghahain ng pagkain at inumin sa mga sundalong Amerikano na naging kaibigan ng pamilya. Hindi nang tagal ay sumikat ang kanilang spring fried chicken na kalaunan ay naging dahilan upang makilala ang Max's bilang the house that fried chicken built. Ang kanilang pritong manok ay hindi nilalagyan ng makapal na breading, kaya nananatili ang natural na lasa ng karne habang malutong ang balat. Kalaunan ay nadagdagan ang kanilang menu ng kare-kare, sinigang, lumpiang ubod, at iba pang klasikong pagkain Pilipino na hanggang ngayon ay paborito pa rin ng maraming pamilya. Isa sa mga interesting facts tungkol sa Max's ay nagsimula lamang ito bilang simpleng pagtanggap ng mga bisita sa bahay, ngunit lumago hanggang magkaroon ng daang-daang branches sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, bahagi na ito ng Max's Group Incorporated, isa sa pinakamalaking restaurant companies sa bansa. Mula sa isang maliit na tahanan noong 1945, naging isa itong pandaigdigang simbolo ng lutong Pilipino na dinarayo maging ng mga turista. Number 8, Kamuning Bakery Cafe. Mahigit 87 years nang nagbibigay ng sariwa at tradisyonal na tinapay ang Kamuning Bakery Cafe
na itinatag noong 1939 ni Attorney Ambrosio Magsaysay, tiyuin ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Matatagpuan ito sa Kamuning Road, Quezon City at kinikilala bilang isa sa pinakamatandang bakery at cafe sa lungsod na gumagamit pa rin ng wood-fired brick oven o pugon hanggang ngayon. Kabilang sa kanilang pinakasikat na produkto ang pan de suelo, ensaymada, pandesal, at iba pang pugon baked bread na kilala sa kakaibang aroma at lasa. Dahil sa tradisyonal nilang paraan na pagluluto, dinarayo pa rin sila ng mga mahilig sa klasikong tinapay kahit maraming modernong bakery na ang nagsulputan. Noong 2013, binili ang bakery ni Wilson Lee Flores na nagpasimula ng sikat na Pandesal Forum. Dito regular na nagtitipon ang mga senador, opisyal ng gobyerno, artista at mamamahayag upang talakayin ang mahalagang issue habang kumakain ng pandesal. Dahil dito, naging mahalagang bahagi rin ang Kamuning Bakery ng kasaysayan at pampublikong diskurso sa bansa. Number 7. Lido Cocina China. Itinatag noong 1936 sa Binondo, Maynila, ang Lido Cocina China ay isa sa pinakamatagal ng Chinese restaurant sa Pilipinas. Nagsimula ito bilang maliit na kainan na naghahain ng authentic Cantonese cuisine at kalaunan ay lumawak sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pinakasikat ang Lido sa kanilang pugon roasted asado, roasted duck, dim sum at iba't ibang Chinese specialties. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ang tradisyonal na paraan ng pagluluto upang mapanatili ang orihinal na lasa ng kanilang mga pagkain. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling popular ang Lido sa loob ng halos 9 na dekada ay ang pagpapanatili nila ng kanilang mga lumang recipe habang umaangkop sa modernong panlasa. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pangunahing destinasyon ng mga gustong makatikim ng authentic Chinese cuisine sa Binondo. Number 6. The Aristocrat Restaurant. Noong 1936, itinatag na Ingracia Aling Asyang Cruz Reyes ang The Aristocrat Restaurant na nagsimula lamang bilang isang mobile food stand bago magkaroon ng permanenteng restaurant sa Roas Boulevard, Malate, Maynila. Sa loob ng mahigit 90 years, naging isa ito sa mga pinakakilalang Filipino restaurant sa bansa. Ang kanilang pinakasikat na pagkain ay ang chicken barbecue na may Java rice at sikat na Java sauce na hanggang ngayon ay isa pa rin sa mga bestsellers ng restaurant. Bukod dito, kilala rin sila sa kare-kare, lumpiang Shanghai at iba pang klasikong lutuing Pilipino. Ayon sa kasaysayan, ang pangalang The Aristocrat ay iminungkahi ng isang Amerikanong customer na humanga sa kalidad ng kanilang pagkain at serbisyo. Mula sa simpleng barbecue stand, lumago ito bilang isa sa mga pinakaginagalang na institusyon sa kasaysayan ng lutong Pilipino. Number 5. Masuki. Mahigit 96 years nang nagsisilbi na mainit na mangkok ng Mami ang Masuki, isa sa mga pinakamatandang restaurant sa Binondo, Maynila. Itinatag ito noong 1930 ng pamilyang Kwan na may malalim na ugnayan sa kasaysayan ng sikat na Mamunluk. Ayon sa mga tala, ang ilan sa mga unang nagpatakbo ng Masuki ay dating bahagi rin ng pamilya at negosyo ni Mamunluk bago sila bumuo ng sarili nilang restaurant. Matatagpuan ito sa Benavides Street, Binondo at hanggang ngayon ay dinarayo pa rin ng mga naghahanap ng tunay na old school Chinese Filipino comfort food. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Masuki kung hindi titikman ang kanilang original Mami, siopaw at ang sikat nilang secret Mami sauce. Ang kakaibang sawsawang ito ang naging tatak ng restaurant sa loob ng halos isang siglo. Bukod dito, kilala rin ang Masuki sa kanilang makakapal na handmade noodles na may malambot ngunit chewy na texture. Sa kabila ng pagdami ng mga modernong noodle house, nananatili pa rin pareho ang kanilang recipe dahilan upang maraming customer ang nagsasabing tila bumabalik sila sa lumang Maynila sa bawat higop ng sabaw. Isa sa mga pinakakawili-wiling katotohanan tungkol sa Masuki ay halos hindi nagbago ang itsura ng kanilang restaurant sa loob ng maraming dekada. Makikita pa rin dito ang klasikong disenyo ng lumang Binondo na nagbibigay ng nostalgic na karanasan sa mga kumakain. Maraming food historians ang naniniwalang ang Masuki
ang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng pagpapanatili ng Chinese culinary heritage sa Pilipinas. Hanggang ngayon, patuloy itong dinarayo hindi lamang ng mga lokal, kundi maging ng mga dayuhang nais matikman ang isa sa pinakamatandang mommy houses sa bansa. Number 4. Ramon Lee's Pansiteria. Isang taon bago maitatag ang Masuki, nagsimula naman ang Ramon Lee's Pansiteria noong 1929 sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Manila. Mahigit 97 years na itong naghahain ng Filipino-Chinese cuisine sa parehong lugar. Itinatag ito ni Ramon Lee, isang negosyanteng Chinese-Filipino na naghangad maghatid ng masarap ngunit abot kayang pagkain sa mga residente ng Lumang Maynila. Sa paglipas ng panahon, naging isa ito sa mga pinakapinagkakatiwalaang kainan ng mga pamilya at manggagawa sa distrito ng Santa Cruz. Pinakasikat ang Ramon Lee's sa kanilang iba't ibang uri ng pansit, fried chicken, chop suey, at iba pang klasikong Chinese-Filipino dishes. Kilala rin sila sa malalaking serving na swak para sa buong pamilya. Sa kabila ng mahigit 9 na dekadang operasyon, nananatili pa rin ang tradisyonal na paraan ng pagluluto at ang simpleng ambience na nagpapaalala sa mga customer ng Lumang Maynila bago pa ang ikalawang kaguluhang pandaigdig. Isa sa mga pinakamagandang kwento ng Ramon Lee's ay ang kanilang kakayahang makaligtas sa napakaraming pagsubok sa kasaysayan. Nalampasan nila ang kaguluhan, sunod-sunod na krisis sa ekonomiya at matinding kompetisyon mula sa mga modernong restaurant. Hanggang ngayon, marami pa rin pamilya ang bumabalik rito dahil ito ang restaurant na pinupuntahan pa ng kanilang mga lolo at lola. Dahil dito, hindi lamang pagkain ang kanilang inihahain kundi pati na rin ang isang piraso ng kasaysayan ng Maynila. Number 3. Mamon Luke. Kung may isang restaurant na lubos na nakaimpluwensya sa pagkain Chinese sa Pilipinas, iyon ay walang iba kundi ang Mamon Luke. Itinatag ito noong 1920 ni Mamon Luke, isang gurong nagmula sa Guangdong, China na lumipat sa Pilipinas upang maganap ng mas magandang kabuhayan. Bago siya magkaroon ng sariling restaurant, naglalako muna siya ng mainit na noodle soup sa mga lansangan ng Maynila gamit ang isang kariton. Ang kanyang simpleng paninda ay kalaunay naging isa sa pinakasikat na pagkain sa bansa. Dito rin nagmula ang salitang mami. Ayon sa kasaysayan, hinango ito sa pangalang Ma at salitang Chinese na tumutukoy sa noodles. Mabilis na sumikat ang kanyang mami dahil sa malasang sabaw, sariwang noodles at abot kayang presyo. Bukod dito, naging tanyag din ang kanilang siopaw at siomai, na hanggang ngayon ay tinuturing na ilan sa pinakaklasikong Chinese snacks sa Pilipinas. Isa sa mga interested facts tungkol kay Mamon Luke ay siya ang itinuturing na father of mommy sa Pilipinas. Ang simpleng pagkain kanyang ipinakilala ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino at ginaya ng napakaraming restaurant sa buong bansa. Bagamat lumiit na ang operasyon ng Mamon Luke kumpara sa kasikatan nito noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, nananatili pa rin itong isa sa pinakamahalagang pangalan sa kasaysayan ng pagkaing Pilipino. Number 2. Eng Bitin. Bago pa man sumikat ang karamihan sa mga Chinese restaurant sa bansa, nagsimula na ang Eng Bitin noong 1912 sa Ongpin Street, Binondo, Maynila. Itinatag ito ng pamilya Di bilang isang maliit na tindahan ng tradisyonal na Chinese delicacies. Sa loob ng mahigit 114 years, lumawak ito mula sa simpleng stall hanggang sa maging isa sa pinakakilalang pangalan sa Chinese bakery at delicacies sa buong Pilipinas. Pinakasikat ang Embitin sa kanilang hopya, lalo na ang ube hopya na naging isa sa pinakapopular na pasalubong sa bansa. Kilala rin sila sa tikoy, mooncakes, rice cakes at iba pang Chinese delicacies. Sa paglipas ng panahon, pinalawak nila ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng Great Buddha Cafe, kung saan naghahain sila ng iba't ibang Chinese dishes at Filipino favorites. Isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang Embitin ay ang kanilang kakayahang mag-innovate nang hindi isinasakripisyo ang tradisyon. Sila ang isa sa mga unang nagpakilala ng iba't ibang modernong flavors ng hopya tulad ng ube, pandan at iba pa. Dahil dito,
Mula sa maliit na tindahan sa Ongpin ay naging pambansang brand ang MBTIN na may daan-daang produkto at maraming branches sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Number 1, Toho Pansiteria Antigua. Sa loob na mahigit 138 years, nananatiling buhay ang alamat ng Toho Pansiteria Antigua, ang kinikilalang pinakamatandang restaurant sa Pilipinas na patuloy pa ring aktibo hanggang ngayon. Itinatag ito noong 1888 sa Thomas Pinpin Street, Binondo, Maynila ng apat na Tsinong magkakaibigan na unang nagbukas ng restaurant sa pangalang New Toho Food Center. Sa panahong iyon, nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga Kastila ang Pilipinas, kaya masasabi nating ilang henerasyon na ng mga Pilipino ang nakatikim ng kanilang mga putahe. Pinakasikat ang Toho sa kanilang pansit canton, lechon Macau, sweet and sour pork, asado, at iba pang klasikong Chinese-Filipino dishes. Sa loob na mahigit isang siglo, nananatiling halos pareho ang lasa ng kanilang mga pagkain dahil ipinapasa ang mga recipe mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Hanggang ngayon, isa pa rin itong paboritong puntahan ng mga food enthusiasts na nais tikman ang tunay na lasa ng lumang Binondo at maranasan ang isa sa pinakamatandang dining establishment sa buong bansa. Ngunit marahil ang pinakakamanghamanghang bahagi ng kasaysayan ng Toho Pansiteria Antigua ay ang kaugnayan nito sa ating pambansang bayani. Ayon sa mga makasaysayang tala at tradisyong ipinapasa ng restaurant, isa si Dr. Jose Rizal sa mga madalas kumain sa Toho noong siya ay nabubuhay pa. Dahil matatagpuan ito sa puso ng Binondo na isa ring sentro ng kalakalan at intelekwal na buhay noong panahon ng Espanyol, naging paborito itong tagpuan ng mga negosyante, manunulat, at kilalang personalidad. Isipin mo yon, mahigit isang siglo na ang lumipas, ngunit maaari ka pa rin kumain sa parehong restaurant na minsan dinayo ng ating pambansang bayani. Sa bawat paghigop ng sabaw o subo ng pansit, para kang bumabalik sa isang mahalagang yugto na kasaysayan ng Pilipinas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamatandang restaurant sa Pilipinas. Marami na tayong nakitang mga restaurant na hindi lamang sikat sa masasarap nilang pagkain, kundi nagsisilbi ring mga buhay na saksi sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga kaguluhan, krisis at patuloy na pagbabago ng panahon, nananatili silang bukas at patuloy na pinipili ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino. Isa itong patunay na ang tunay na kalidad, magandang serbisyo, at mayamang tradisyon ay kayang lampasan ang pagsubok ng panahon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, alin sa 10 pinakamatandang restaurant na ito ang una mong gustong bisitahin? Mayroon ka na ba nakainan sa mga ito at kamusta naman ang iyong naging karanasan? At may alam ka pa bang ibang matandang restaurant na sa tingin mo ay dapat mapasama sa ating listahan? I-comment nyo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.